Magandang araw mga kaibigan. To, medyo malungkot na balita ang ating pag-usapan tungkol sa isa sa mga pinakamagaling na Filipino singer o original Filipino music singer, si Freddy Aguilar. Okay, pumanaw na siya. Ibihugalbot nga pos, you will be missed, sabi niya. Isinare ni Ibi Hugalbot ang post ng Daily Tribune 28 minutes ago. Sabi niya, just in, OPM legend Freddy Aguilar dead at 72. Reports say preparations are underway for burial within 24 hours in accordance with Muslim rites. Okay, so ito po ang litrato. Naipanganak siya 1953 to 2025. 72. To me, magandang edad na yan, 72. Kasi ang life expectancy ng mga Pilipino, kung lalaki, 67. Kung babae, 68. Mas mahaba ang buhay ng mga babae. Nalampasan mo yung life expectancy, okay ka na. So, ano ba ang legacy? Importante yan . Lahat tayo aalis sa mundong ito. Ang tanong, anong maiiwan mong legacy? Maalala ko tuloy yung turo sa amin ng aming military bishop nung bata-bata pa ako sa serbisyo, si late Bishop Tumulak. Death, sabi niya, death. Huwag kayo matakot. It's just an acronym. So, yung acronym ng death, D-E-A-T-H, sabi ng aming bishop, departing eternally, abandoning all to, yung H, heaven or hell. Nung una kasi, takot na takot akong mamatay. Kala ko kung after my death, hindi ko na alam anong mangyayari sa akin. I thought it was the end of everything. Nung ipaliwanag ng bishop na aalis tayo sa mundong ito, departing eternally, abandoning all, wala kang madadala ni Kusing to either H pataas or H pababa. So doon ako naniwala na meron palang there's life after death. It's either you spend eternity in heaven or you spend eternity in hell. So, tayong mga tao pala, hindi tayo mamamatay spiritually. Ang mamamatay lang itong katawan. Babalik sa lupa na pinanggalingan. Kaya lang yung espiritu na nanggaling sa Diyos, babalik din sa Diyos. Kaya lang, it's either you spend your life eternally with God or away from God. Kaya yung death is my first and second death. First death is yung physical. Second death is spiritual. You will be forever and ever separated from God. Meaning, you will live in hell. So, paano tayo makakaiwas na we will live separately with God in hell forever and ever? Yun na po yung gospel ng Panginoong Hesus, yung good news. Dahil mahal tayo ng Diyos, makasalanan tayo, dahil sa ating kasalanan, kaya nawalan tayo ng relasyon sa Diyos, pinalayas. So God, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun po ang faith nating mga Kristiyano, na huwag tayong matakot mamatay, dahil ang kamatayan natin is just a physical death. Kung naniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos, tinanggap natin ang ebanghelyo o gospel ng Panginoon, after our death, we can be sure of being reunited back with God in heaven. Kasi nga, tapos na yung napatawad ng ating kasalanan.
Ang gawin lang natin ngayon, yung palagi kong sinasabi na ABC. Ano yung A? Accept that you are a sinner. Lahat tayo makasalanan. B. Believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And C. Commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ, and at the time of our death, we can be sure of going back to heaven, reunited with God. So, yun po. Okay, balik tayo sa legacy. The greatest legacy of Freddy Aguilar, yung kanta niyang Anak. Isa sa pinakamasikat na kanta sa mundo. Yung Anak was translated so many languages and dialects. Hindi ko na mabilang. Ang dami. Kasi napakaganda yung mensahe. Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo at ang iyong inang. Plus, of course, is a Duterte diehard supporter, di ba? Kinantahan niya si Pierre Ardin ng nung nanalo. Isa siya sa mga artist na naniniwala sa leadership ng mga Duterte. So, rest in peace, idol singer. Ang dami niyang kanta na, no? Kalimutan ko lang yung mga title. Pag gusto kong mag-relax, isa pag gusto ko ng OPM, isa sa mga gusto kong pakinggan si Fred Aguilar. Meron pa siya yung kanta tungkol sa ng ibang bansa. Bayan ko, tapos babalik na siya sa Pilipinas kasi gustong-gusto pa rin niyang tumira sa kanyang bayang Sinilangan. Ang gaganda ng kanya, no? Sino kayang writer? Sino kayang writer sa kanyang mga kanta? Siya ba o may writer siya? So yun po, maaalala natin si Cap Freddy, legacy. So, ano naman ang legacy ng mga Duterte? Yun. The best president we ever had, Tatay Digong. Ano ang legacy ng mga Marcos? Kung Marcos Sr. ang pag-usapan, one of the best president we ever had. Saludo ako sa Marcos Sr. Marcos Jr., ambot lang. Promise, first 3 years as president, I'm sorry, wala, palpak. Sana, itong remaining 3 years niya is magbago, magpakita ng totohanang leadership, yung siya talaga ang hindi yung nahawakan sa liig. Sana magising siya sa katotohanan, yung sabi ng kanyang kapatid, Senator Amy, na ang gobyernong ito hindi na Marcos, Romualdez Araneta ang gobyernong ito. Sana may drastic change para naman makabawi ang Marcos Jr. para yung legacy niya meron ding maalala ng taong bayan na magandang nagawa niya. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong suporta sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig dahil ang ating sweldo is pantulong sa tribo. Sa ngayon namimigay tayo ng mga yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng Talandig. Sa Bukidnon po itong tribo na ito. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na po ni ang among nakita nga balay na kuan lang kugon lang ang atop o kini na po ang among tabangan og yero. So mo na gid ni ang itsura sa balay nga kagubaon na gyud. Kuan ni ang ilang atop nga kugon lang in town. Wala ni ang itsura sa ilang yero. Dako na gid kaayo og buslot. So karon ate manguha na ka og kahoy kay matagaan na ka ate og lansang pako plinsin og sin para nga makabalay ka og bag-o. Manguha na gyud mi. Oo. Kahoy. So pila na din ni katuig ti imong balay? 15 na katuig. 15 na katuig. So pila mo gapuyo din ani? 7. 7 mo nga gapuyo. So dagan-dagan mo kay 7 mo ka buok. So unsa man ti ang imong ikaistorya nga matagaan na ka og sin lansang pako plinsin? Nagpasalamat gyud kog dako sa Ginoo ug sa inyo sad og labaw na sa gatan-aw sa video. Salamat gyud kaayo. Oo. So
matagaan na gid ka, mag-prepare na gid mo ba? Oo, kay matagaan na mo gyero. Salamat kaayo. So mao na ni ang hitsura sa ilang balay.